Iba din talaga ang pakiramdam na nakakatulong dahil nagiging blessing ka sa iba. Pero sa panahon ngayon, may mga birong tumulong ka, baka may vlogger na magabot ng pabuya. At kung hindi pala vlogger ang natulungan, parang sayang naman daw. Grabe no? Kaya nga dapat tumulong kapag kaya at labag sa kalooban para imbis na pagsisisi, payapang kalooban ang kapalit. Kaya sa mga kwento natin ngayon, makikita niyong may mga tao na tumulong ng walang inaasahang kapalit. Pero sa hindi inaasahan, ang tadhana mismo ang nagbigay ng malaking sorpresa. Tara, pag-usapan natin yan. Number 6. 2 Lives Saved. Isang malungkot na balita ang natanggap ng pamilya ni Callum Millard noong 2005. Ang kanilang 20-year-old na anak ay naaksidente sa ATV at hindi na nakaligtas. Sa gitna ng kanilang matinding kalungkutan, gumawa sila ng isang mahalagang desisyon, ang i-donate ang mga organs ni Callum. Isa sa mga nabiyayaan ng desisyon na to si Jake McKinnon, 19 years old, na may type 1 diabetes. Dahil sa sakit niya, hindi na gumagana ng maayos ang pancreas niya. Kailangan niya ng bago para makasurvive. Naging successful ang operasyon at nadugtungan pa ang buhay ni Jake sa tulong ng pancreas ni Callum. Laking pasasalamat ng pamilya ni Jake sa pamilya ni Callum, kaya naman naging close ang kani-kanilang pamilya. Pero after 10 years, biglang nagkasakit naman ng diabetes ang tatay ni Callum. Kailangan nito ng bagong kidney. Nang malaman nito ng nanay ni Jake na si Janice, agad-agad siyang nag-volunteer na mag-donate ng kidney niya para sa tatay ni Callum. Sa hindi inaasahang paraan, para na ring iniligtas ni Callum ang buhay ng sarili niyang tatay. Ang sukli talaga ng pagtulong, napaka-misteryoso. Hindi mo alam kung kailan darating. Minsan, sa pinaka hindi mo pa inaasahan. Number 5. Homeless but selfless. Pagkatapos gumimik ni Dominic Harrison Benson sa Preston, England, gulat na gulat siya nang mapagtanto na nawawala ang bank card niya. Paano na siya makakauwi kung wala siyang pamasahe? Habang nag-aalala sa kalsada, nakita siya ng isang homeless na si Robbie. Naawa si Robbie kay Dominic, kaya kahit wala siyang bahay at halos wala ng pera, inalok niya kay Dominic ang last 3 pounds niya para makasakay ng taxi pa uwi. Yung taong walang-wala, willing ibigay ang last money niya para makatulong. Sobrang na-touch si Dominic sa ginawa ni Robbie, pero hindi niya tinanggap ang pera at naghanap siya ng ibang paraan para makauwi. Hindi malilimutan ni Dominic ang kabutihan ni Robbie, kaya naman naisip niyang gumawa ng funding page para makatulong sa kanya. Ang bilis kumalat ng kwento nila sa social media at bago pa niya namalayan, umabot na sa halos 50,000 pounds ang na-raise niya para kay Robbie at sa ibang homeless sa Preston. Dahil sa selfless act ni Robbie, hindi lang siya ang nabigyan ng tulong, kundi pati na rin ang iba pang walang tirahan. Kaya minsan talaga, huwag mong i-judge agad yung mga taong mukhang wala. Minsan, sila pa yung may pinakamalaking puso. Number 4. Saving Barney. Isang homeless si John Byrne sa Dublin, pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang mga alagang hayop. Isa na ang rabbit na si Barney. Noong 2012, habang nanlilimos si John sa O'Connell Bridge, may isang lalaking bigla na lang hinablot si Barney. Walang awang itinapon ng lalaki ang rabbit sa malalim na ilog. Hindi nagdalawang isip si John. Tumalon agad siya sa ilog para iligtas si Barney. Nang makuha niya si Barney mula sa tubig, tila wala ng buhay ang rabbit. Pero hindi sumuko si John. Ginawa niya ang CPR kay Barney. Paulit-ulit na piniga ang maliit na dibdib nito at binibigyan ng hangin. Sa wakas, nagkaroon ng himala. Bumalik ang hininga ni Barney at nagkamalay ito. Nailigtas ni John si Barney. At hindi nagtagal, may dumating na tulong para sa kanilang dalawa. Ilang araw lang pagkatapos ng insidente, binigyan si John ng Compassionate Citizen Award dahil sa kanyang kabayanihan para sa isang hayop. Kumalat ang kwento niya sa buong bansa at maraming tao ang na-touch sa kabutihan niya. Umulan ng donasyon at pagkain para kay John at Barney. At syempre, para naman sa lalaking nanakit kay Barney, hindi siya nakaligtas sa batas. Nahatulan siya ng korte at nasentensyahan ng 4 na buwang pagkakakulong dahil sa pang-aabuso sa hayop. Pinapaalala sa atin ang kwentong ito na ang pagmamalasakit at pagtulong ay dapat nating ipakita sa lahat, maging tao man o hayop. Number 3. Life or Death Connection. Habang nagmamaneho si Dr. Michael Shannon noong March 2011, bigla na lang may semi-truck na sumingit sa kanya. Nagkabanggaan sila ng mabilis at parehong malalang nasira ang dalawang sasakyan. Nakulong si Dr. Shannon sa loob ng kanyang kotse, sugatan at halos walang malay. Ang pinakamalala, nabaon ang kanyang mga paa sa gusot na bakal ng sasakyan, kaya't hindi siya makalabas. Mabuti na lang at mabilis na dumating ang mga emergency responders.
Pinangunahan sila ni paramedic Chris Strokey. Nakita agad ni Chris at ng kanyang team ang kritikal na sitwasyon. Kumakalat na ang apoy sa kotse ni Dr. Shannon at nagsisimula ng matunaw ang kanyang sapatos dahil sa init. Agad na pinwersa ng rescue team na buksan ang nadurog na kotse para mailabas si Dr. Shannon. Sa kabila ng kumakalat na apoy, nagawa nilang iligtas ang doktor mula sa sasakyan. Agad-agad nilang dinala si Dr. Shannon sa pinakamalapit na ospital. Buti na lang at mabilis kumilos si Chris at ang kanyang team, kaya nakaligtas si Dr. Shannon sa matinding aksidente. Pero sa pambihirang pagkakataon, hindi ito ang unang beses na nagkita sila sa isang life or death situation. May connection na pala ang dalawa na nagsimula mahigit 3 dekada na ang nakalipas. 30 years ago, pinanganak si Chris ng sobrang aga. 1.5 kilo lang ang timbang niya. Dinala siya agad sa neonatal intensive care unit dahil critical na ang kondisyon niya. Sabi ng mga doktor, 50-50 na lamang daw ang tsansa niyang mabuhay. May isang super dedicated na doktor na nag-alaga kay baby Chris. Gabi-gabi siyang nagbabantay sa tabi ng incubator ni Chris. Minsan pa nga, nung biglang nilagnat si Chris, todo bantay siya. Binabantayan ang bawat pagbabago sa temperature at vital signs. Ginawa niya lahat ng medical na paraan para bumuti ang lagay ni Chris. At hulaan mo kung sino ang doktor na yon. Walang iba kundi si Dr. Michael Shannon. Yung batang binigyan ni Dr. Shannon ng pagkakataong mabuhay noon, lumaki at naging paramedic. At sa hindi inaasahang pangyayari, siya pa mismo ang nagligtas kay Dr. Shannon sa isang kritikal na aksidente. Nung nalaman ni na Dr. Shannon at Chris Strokey ang kanilang kakaibang koneksyon, naging mas malapit sila sa isa't isa. Regular na binisita ni Strokey si Dr. Shannon sa ospital at naging pediatrician pa si Dr. Shannon ng anak ni Strokey. Sumali pa sila sa charity event kung saan nagpakalbo sila para sa cancer research. Parang magic talaga ang good karma, no? Yung tulong na binigay mo noon, babalik din pala sa'yo sa oras ng pangangailangan mo. Number 2, life-changing backpack. 12 years nang homeless si Glenn James habang naglalakad sa isang mall sa Boston noong 2013. May nakita siyang backpack na tila naiwan ng may-ari. Nagulat siya nang buksan niya ang bag. Grabe ang laman, parang nasilaw si Glenn sa nakita niya. May more than $42,000 o halos 1.7 million pesos noong mga panahong iyon na worth ng cash at traveler's checks, passport, at iba pang personal papers kasi ito. Sobrang laking halaga yun, lalo na para sa isang taong walang tirahan. Kung tutuusin, mababago na nito ang buhay niya. Pero wala sa isip ni Glenn na ang kinin ng bag. Ang ginawa niya, diretso niya itong dinala sa pulis. Walang bawas, walang kinuha. Hanggang sa naibalik sa may-ari ang bag, na pagmamayari pala ng isang Chinese student, naiwan niya raw ito habang namamasyal sa mall. Minsan talaga kung ano pa yung mahalaga, yun pa ang naiiwan, no? Kumalat ang balita tungkol sa kabutihan ni Glenn at maraming na-inspire at na-amaze sa katapatan niya. May nag-setup pa ng online fundraiser para sa kanya. At alam mo kung magkano ang na-raise? Umabot ito ng $150,000 o mahigit 6 million pesos sa loob lang ng 3 linggo. Imagine mo, nabago ang buhay ni Glenn dahil lang sa isang desisyon niyang maging honest. Sabi pa ni Glenn, kahit na desperado na raw siya sa pera, hindi pa rin siya kukuha ng kahit na isang sentimo sa bag na yon. Sobrang relihiyoso niya raw at lagi siyang inaalagaan ng Diyos. Dahil sa katapatan ni Glenn, ngayon may pera na siya para magsimula ng bagong buhay na may tahanan at bagong oportunidad. Ikaw, saan ka kaya dadalhin ang honesty mo? Number 1, instant rescuer. Retired nurse na ang 77 years old na si David Knowles. Pero imbes na magpahinga lang at i-enjoy ang kanyang retirement, nag-volunteer pa rin siya sa mga public events para mag-train ng mga tao sa pagbibigay ng first aid at CPR. Isang araw noong 2017, nagtuturo siya ng CPR sa isang local church group. Bigla na lang namula si David at bumagsak sa sahig. Akala ng grupo umaarte lang siya para ipakita kung paano ang senaryo ng heart attack. Kaso, hindi pala. Totoong inatake na siya sa puso. Buti na lang at may isang estudyante, si Carol Chu, na sobrang attentive sa klase. Napansin niya agad na may kakaiba sa nangyayari kay David at hindi ito part ng demonstration. Tama nga ang kutob niya. Si David ay talagang nag-cardiac arrest at bigla na lang tumigil ang paghinga. Kritikal na ang sitwasyon. Kailangan na nila ng mabilisang tulong. Hindi na nagdalawang isip si Carol. Ginawa niya agad ang CPR at resuscitation na kakaturo lang ni David ilang minuto ang nakalipas. Isipin mo, yung bagong turo lang sa'yo, gagamitin mo agad para iligtas ang buhay ng isang tao na nasa kritikal na kondisyon. At sa hindi inaasahang twist ng kapalaran, na-save ni Carol ang buhay ni David. Pagkatapos ng insidente, nagising si David sa ospital makalipas ang 2.5 linggo. Grabe ang pinagdaanan niya, na-coma at nagkaroon pa ng komplikasyon. Nilagyan siya ng 3 stents at internal defibrillator. Noong March 22,
Nakalabas na siya ng ospital at nagsimulang mag-recover. Pero dahil sa nangyari, naging close sila ni Carol at tinawag niya pa itong spiritual sister. Patuloy na binabantayan ni David ang kanyang kalusugan at kahit ganoon na ang nangyari sa kanya, bumalik pa rin siya sa kanyang volunteer work dahil kung mas marami pa siyang matuturuang mag-first aid, mas marami pa ang katulad ni Carol ang makakapag-save ng buhay. Kayo ba may sariling kwento ng good karma na hindi nyo malilimutan? I-share nyo naman sa amin para mas marami pa ang ma-inspire at ma-remind na ang kabutihan kahit maliit ay laging may balik na mas higit.